So dito guys, nilagay ko na yung code para hindi tayo magtagal sa tutorial na 'to. So dito meron tayong import sa game panel natin. So ang in-import natin yung swing. Kapag nakikita nyo yung asterisk sa mga imports natin, ibig sabihin you are including every part ng library na yon. Ulit-ulit. Okay? Next is you have yung Abstract Windows Toolkit, which is yung AWT. So lahat ng tools kay AWT ini-include mo kapag ginawa mo ay asterisk. Now, next, meron tayong key adapter and key event. Gagamitin natin yan sa key press ng mismong game natin. Kasi di ba magkiklik ka ng up, down, left, right. Tapos, sa game panel mo, kailangan mong ilagay ito. Extend jpanel at saka implements runnable. Si jpanel, ito yung mismong canvas kung saan tayo magdo-drawing. Si runnable naman, ginagamit natin siya guys para mag-run ng animation sa mismong game natin. Okay? Next is, eto yan, gagamitin natin si thread para magkaroon ng FPS yung game natin. Then, meron tayong variables na player X and Y, initial position, at saka yung size ng magiging character natin or yung player natin is 30 lang. So, if you want to create yung malaking character, kailangan mo siyang baguhin ng size. Then, yung speed niya ay 2 lang. So, it depends on you kung gaano kabilis ang gusto mo. But for this example, 2 is enough. Next is meron tayong, ito yung mga press natin. So, pag sinabi nating up press, ito yung up arrow natin sa keyboard. Kapag down press, ito yung down arrow natin sa keyboard and left and right na arrow natin. Now, dito nagkikreate tayo ng variable for collision and pixel. Para saan yan? Remember, may code ka para kay collision. May code ka rin para kay pixel. So, lahat ng functionalities ng dalawa na ito, pinapasa mo siya kay collision at saka kay pixel. Kasi si collision and pixel, gagamitin natin siya para link, para makausap natin yung collision at saka yung pixel. So, paano ba siya? Una, ang gagawin muna natin, kailangan nyo muna mag-create ng constructor. Para kapag rinan natin yung program, automatic, ira-run niya lahat ng code na nasa loob sa kanya. So, isa-set lang natin yung size ng frame natin into 600 by 600. Tapos yung background ng frame natin will be black. So, ito yung sinasabi ko para mag-usap yung game panel at saka yung collision. Etong collision na ito siya, yung kinreate nyo or kinreate natin. Etong new collision na ito, mismong class natin yan. Okay? Now, mapapansin nyo dito, meron tayong function na add key listener, tapos key adapter. Ang purpose nito guys is para makapag-create ka ng key press. So sa key press natin, meron tayong key event. So si E guys, ito yung variable natin para mag-handle ng key code natin. So remember, ang E natin guys or E.key code or kapag nag-press ka kasi sa keyboard, automatic ASCII code yan. So, si E natin yung mag-handle nun at ipapasa niya kay key yun. Okay? So, sabi natin, if si key daw ay naka-key press equals to true, ibig sabihin yung arrow up natin sa keyboard ay nakapindot siya, gagawin natin siya true. So, mag-move siya pataas. Same thing kapag si key daw ay naka-down press, no? Mag-move tayo pababa. So, paano natin nalalaman kung ano yung key na kiniklik? Eto dito kasi guys. Yan. So, kapag sinabi mong key event, nag-dot ka. Tapos, sinabi mo, VK, mapapansin mo, lahat ng options sa keyboard mo nandito. So, meron kang letter B, backslash, backspace, ganon, brace left, cancel, caps lock, yan. Pero kapag nilagay kasi natin ay underscore up, ibig sabihin, ito yung arrow up natin sa keyboard. Sa tabi ng shift, kung titignan nyo yung keyboard nyo. So, yun yung purpose niya. So, kung meron kang key press na nag-check
kung yung key na ito ay naka-press siya, dapat meron ka din key release. So, ang purpose ng key release, kung mapapansin nyo, naka-false na siya, ibig sabihin, hindi ka na naka-press or nakapindot doon sa keyboard natin na arrow. So, yun yung purpose. So, meron kang key press at key release. Okay, so yun yung vital part ng ating game panel. So, of course, dito rin, meron tayong pixel position. So, sino ba si pixel position? Ito yung kinreate nyo kaninang variable dito na mag-handle sa code ni pixel position. So, dito, naka-new pixel position ka na. Ibig sabihin, itong pixel position na ito can communicate na sa game panel natin. Now, ang purpose kasi ni pixel position, kapag nag-click tayo sa mismong frame, makukuha natin yung pixel X and Y. Kaya ang mapapansin nyo dito, this.add mouse listener. Kasi yung mouse natin or yung cursor mouse natin, kapag nag-click ka, kailangan pakinggan yun if nag-click ka ba or hindi. Now, hindi mo malalaman yon kapag hindi ka nag-set ng focus sa ball. So, kailangan ito para malaman ng program natin kung nakiklik na ba or hindi. Next is meron tayong game thread. Tapos, game thread.start. Ibig sabihin nito guys, ini-start na natin yung looping ng game natin. Okay? So, yung lahat ng movement na ginagawa natin ay naka-looping siya. So, game thread yung gagamitin natin doon. Kapag inalis nyo ito, hindi na mag-move yung character nyo. Let's say, for example, aalisin ko siya. Run natin. So, kahit anong key press ko sa left, right, up, and down, hindi gagalaw yan. Hindi siya mag-move. Okay? So, pero if ibabalik natin siya, yan, and then ira-run ko siya ulit, papansin nyo mag-move na siya. Pero hindi ako makakalagpas sa red line natin kasi may collision yan. Okay, so yun yung purpose ng game thread natin. Then, meron tayong public void run dito. Ang public void run, ginagamit natin siya for updating and repeat. So, kaya lagi siyang naka-true yung while natin kasi infinite yan. Then, meron tayong thread.sleep para hindi masyadong static or hindi nagbi-blink yung character natin. Kailangan every 10 milliseconds ay nag-i-sleep yung character natin para smooth yung animation natin. Then, kapag nagka-error, ipiprint natin yon using stack trace natin. Now, dito meron kang update. So, eto siya. Ito yung definition niya. So, sa update natin, of course, kinukuha lang natin yung player X and Y natin dito. So, ang purpose, syempre, sa movement natin. So, if up press, kung naka-press yan, di ba, magto-true ka dito. So, kapag nag-true ka, gagawin niya yung computation na next xy minus equal to speed. And kapag nag-down press ka naman, i-compute niya ito, left press, compute, right press, compute. Okay? So, dito naman, ang titingnan natin if kung nagko-collide na ba yung character natin. So, not natin yung mismong logic gate, collision.check collision. So, chine-check natin yung next XY natin, tsaka next player size and player size. Bakit? Siyempre guys, yung size ng character mong bilog, tsaka yung movement natin, kailangan na monitor natin siya para sa collision ng mismong line natin. Then, sa pin component, ito yung ating mismong circle na character at ito naman yung red line natin. So, kapag inalis nyo to guys, mawawala yung red line natin sa mismong frame natin. So, pero collision is still there. Oh, so kahit i-move ko na siyang i-move, hindi mag-move yan kasi nga meron siyang collision. Ang problema lang, hindi mo lang nakikita yung wall natin kasi nga inalis natin yung dinrawing natin na red. So, ibabalik ko siya para for visualization lang naman. So, ayan ngayon yung sa game panel natin.